Naka-live na ba tayo? Nung oras na, mag-aalas 4 na, di pa tayo nakatulog. Pero, isang reason kung bakit tayo hindi nakatulog. Dahil meron tayong inatenan na interview ng mabilisan. Ngayon, dahil mag-uumaga na, at hindi naman ako nakapag-dinner ng maayos, kakain na lang ako. Kakain na lang ako para tuloy-tuloy yung tulog ko. At di rin ako makatulog kasi nagugutom ako. Hindi nadala ng tubig. Shoutout sa mga naka-live dyan. Naka-live na ba tayo? Yan, pagpasensyaan nyo na yung background namin. Ay, nako, Diyos. Lulutuin natin ngayon ay gigisahin lang natin yung corned beef. Mabilisan lang. Meron palang natirang chicken feet kagabi, oh. Nala natin itong kapag magulo ang isip, mahirap matulog. Alam kong alam nyo yan. Hindi ako makatulog dahil minumulto na ako ng damdamin ko. Mag-uumaga na. Dapat tulog na ako nito eh. Dapat mahimbing natulog ko nito eh. Parang ang bango nito. Simplihan lang natin yung pagluluto. Yun, sakto. May sibuyas pa. Okay na to. Okay na to. Pagpasensyaan nyo na yung background ko sa ngayon. Darating yung panahon na gaganda rin tong kusina. Pero sa ngayon, magigisa muna tayo ng corned beef. Paborito ko talaga yung sibuyas eh. Sibuyas ba to? Sibuyas, no? Bawang kasi yung isa, di ba?
Nag-check lang ako sa clip. Thank you, Lord. May mga bagay na nangyayari sa buhay talaga natin na unexpected. Kwentuhang unexpected. At kwentuhang paano ko pinipilter ang mga opportunity na nangyayari sa buhay ko. Kung paano ko tinitingnan kung dapat ko ba siyang i-grab o hindi. Kung paano ko siya tingnan kung pabigat ba siya na para sa akin. Magiging hadlang ba siya o magiging opportunity siya. Bibigyan ko kayo ng personal kong filter. Personal kong criteria kung paano ko tinitingnan ang mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Ako po ay isang simpleng, before ko bigay sa inyo kung paano ko tingnan, yung pinaniniwalaan ko. Kung bakit ko, ganito ko magdesisyon, paano ko tinitingnan yung mga bagay. Kikintuhan ko muna kayo. Ako po isang simpleng mamamayan lang sa Republika ng Pilipinas. At nangangarap ng sobrang malaki para sa pamilya at para i-glorify ang ating Panginoon. Simpleng bata lang, simple. Pero may malaking pangarap. Pero tayo po ay wala pang degree. Pero nakatapos tayo ng K-12 sa under na programang Accountancy, Business and Management. ABM. Kung ABM ka o kung senior high school ka ngayon, alam mo yung ABM na yan. Natapos natin yan, no? At while nasa senior high school tayo, na-realize natin na paborito pala natin yung accounting. Magaling pala tayo sa accounting at bookkeeping na subject. At habang nare-realize ko na magaling pala ako doon, every time na nag-a-answer ako, nag-journal entries, nag-a-adjusting, nagka-categorize ng mga expenses and incomes, ginagawa yung accounting cycle, nakangiti ako. Kahit na di ko alam yung sasagutin ko, excited akong ma-figure out kung anong sagot. Ganun ako parang kinikilig at excited ako palagi kapag accounting na yung topic. At sinabi ko sa sarili ko, dapat talaga maging accountant ako. Dapat talaga maging field ng accounting ang magiging career ko. I swear that to myself years ago, no? And then, mas forward, hindi tayo college tayo pero hindi natin natapos. Pero, yung passion nating dapat makapagtrabaho pa rin sa accounting, hindi nawala eh. Andun pa rin yung excitement na gusto ko pa rin na magka-career sa accounting. At yung CPA title na yan, from every now and then, napag-iisipan ko naman talaga yung pag-aaral. Hindi yan nawawala sa isip ko. Pero I have to act. I still have to move even though wala akong degree. So, nag-decide ako na kahit walang degree, gagapangin natin makapasok sa accounting industry or accounting career. Doon, nag-freelance tayo. May mga nag-refer sa atin ng mga
kaibigan natin, nagka-experience tayo sa bookkeeping, US bookkeeping, accounting, hanggang sa nagka-corporate experience, hanggang sa nagtry mag-business. At sa lahat ng mga naging experience ko, no, may common na mga nangyayari every time na, di ba, nabanggit ko na nag-freelance ako. After kong graduate ng senior high school, nag-banana chip cooker ako, nag-ipon ako ng pera para makapag-enroll sa isang course para sa QuickBooks. Tapos, yun na, sunog na itong ano. Naglalagay tayo sa QuickBooks. Tapos, ang nangyari nun, hindi ako makakuha ng client. Bakit? Unang-una, ano ba naman yung ilang taon pa naman ako nung kakagraduate lang ng senior high school. Diba? Ilang taon pa lang naman ako nun. Tapos, wala akong ka-experience. Bukod sa bata pa ako, wala akong experience na kahit ano sa accounting. Pero, sobrang gamay ko na yung QuickBooks Online na ngayon kasi medyo techy ako, makomputer kasi nilalaro ko Dota. Hindi na ako baguhan. At meron din kaming computer learning nung high school ako. Basta hindi naging mahirap sa akin na pag-aaral ng QuickBooks, mga accounting software. Naging madali sa akin yun. Pero ang pinakamahirap parang na part, kahit na alam mo na yung anong gagamitin at confident ka na kahit pa paano mo pull out mo yung magiging trabaho mo. Pag wala kang experience, totoo namang nahihirapang magtiwala yung mga ibang tao sa'yo. Especially foreign pa. US pa yun. Pero, hindi ako nag-stop. Gusto ko pa rin magka-experience. So, I exposed myself. In-expose ko sa social media, lahat ng platforms, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, number 1. At dahil bumili-bili tayo ng mga courses, meron tayong mga connection na. Meron na tayong mga kakilala, mga naging kaibigan. At throughout the time na meron na tayong mga kaibigan at na-expose tayo na marunong na at yun ang ginagawa natin, may nag-refer sa akin ng client. At the moment na ni-refer nila sa akin yun, tingnan ko lang baka may nag-comment. Good morning, Katrina. Kamusta? Kung may nag-refer sa akin na client, yun yung moment na gusto ko nang mag-give up sa bookkeeping and accounting. Kasi 18 years old, 19 years old pa ako nun. Tapos, tumalon ako sa mundo ng accounting, bookkeeping. Tapos, walang nagtitiwala. Ni-refer ako. Ang nag-refer sa akin, hindi marunong mag-QuickBooks, pero nakakuha ng client. Doon ako nagtaka. Tinanong ko siya, ba't ka na-hire niyan? Hindi ka naman pala marunong mag-QuickBooks. Sabi niya, kasi nabanggit niya naman doon sa client na malawak experience niya sa accounting. Kaya, somehow, baka makaya niyang i-pull off yung tatrabahuin. Pero, it's a different world pala na magtrabaho ng QuickBooks sa kung ano yung Philippine setup. Kaya, pinasa niya pa rin sa akin. At, habang nagtatawag pa, nagko-call pa, tinatanong pa kung kaya ko ba. Nagtiwala yung client kasi ni-refer ako nung naging una niyang hinire. Parang kaibigan kasi sila. Doon, from there, na-build na yung experience ko, mas lumalim yung pagkakaintindi ko sa accounting, sa real businesses, sa real estate, at hanggang sa nagkakasunod-sunod na. At halos ng mga naging freelance na client ko, hindi galing sa Upwork, hindi galing sa LinkedIn, hindi galing sa OLG,
Alam mo yung saan nanggaling? Referral. Referral talaga. Kaya hindi ako nakakapagbayabang at hindi ako nakakapagturo kung paano kumuha ng direct client. Kasi unang-una, hindi ko na-experience ang buhay na maka-direct hire. Ewan ko, baka hindi lang ako marunong mag-sales, so pangit lang yung mga social media ko. Pero the reality is, yun ang nangyari sa buhay ko. Kaya lahat ng mga nangyayari ngayon na mga naging experience, so hindi ko inaako yun. Bakit? Unang-unang ni-refer lang din naman sa akin yun, sa mga taong nagtiwala, sa mga taong sa tingin nila, kaya ko yung magiging trabaho. Sila yung unang nagtiwala. At doon, by time, na-develop yung isip ko na baka binibigay lang sa akin ni Lord. O baka binibigay lang talaga sa akin ni Lord yung mga bagay na ina-allow niyang ma-experience ko. Pinipilit kong magbenta, pinipilit kong mag-marketing, pinipilit ko lahat ng mga bagay para magka-client nun. Pero kahit na anong pilit ko, o kahit na anong galingan ko, hindi ako nakapag-kuha ng client. Hindi ako nakapag-acquire. Pero simpleng refer lang. Effortless yun eh. Walang marketing yun. Walang, word of mouth. Na, ito, magaling to si Kyle kasi naging kaibigan kami nito. Tapos, marunong din siya mag-QuickBooks. Try mong i-hire. Yun lang. Tapos, nagtawag kami ng naging kliyente niya. Doon na nagsimula lang yung lahat-lahat talaga. At same mga nangyari sa akin, kahit na sa employment, word of mouth lang yun. Hindi yun sa sarili kong galing. Referral lang yun lahat. Hindi yung mga bagay na nangyayari sa buhay ko, wala akong maipagmamayabang. Dahil ang Diyos mismo nagbigay sa akin nun. May mga ginamit siya para maka-experience ako na kahit na hindi ako graduate, na kahit na wala pa akong degree sa ngayon, it never stopped me o inalaw pa rin ni God na mapagbigyan yung hiling kong makapagtrabaho ng accounting kahit na wala kang degree. Paano ko ba tignan o ano bang personal kong filter sa pagtanggap ng mga opportunity sa paligid? O paano ko tinitingnan kung magiging threat ba siya, opportunity ba siya, o para ba siya sa akin o hindi? Simple lang. Napakasimpleng talaga. Alam nyo bakit? Anong criteria ko lang? Pag ma-award sa akin yung trabaho, para sa akin na yun. Ganun ka simple at ganun ka straightforward yung criteria ko sa ngayon. Maaring magbago to in the future, maaring magbago to moving forward. Pero asa mo na nagsisimula ng execute, tinatry lang na in-explore yung mga bagay-bagay. Sobrang daming rejection na nangyari sa buhay ko. Sobrang dami. Hindi ko na mabilang. At hindi ko rin ginawa ng tracker para malaman kung ilan na yung bilang na nag-reject sa akin. Pero sobrang dami na. At sa sobrang dami ng rejection, at sa halos naman talaga nire-reject lang ako, yun na lang ang naging criteria ko. Kung sino man ang tumanggap sa inyong lahat, kung sino man ang tatanggap ng buong buo sa experience ko ngayon, at magtitiwala sa kung anong kaya kong gawin, kayo na. Yun lang, napaka-basic. Hindi ko na pinapakomplika. Hindi ko na pinapakomplika ang mga bagay-bagay. Yun na yun. Yun na yun. At ganoon karaming rejections ang umabot sa buhay ko. Ganoon kadaming rejections. Nasa sobrang dami,
Kung ano yung nasa resume ko ngayon, yun talaga lang sila ang tumanggap sa akin at naniwala sa akin. God is good. Tingin mo, no? I mean, God really works in a very mysterious way. Ganon ko na-interpret yung buhay ko lately. Ganon na-interpret ko for how many years na dito sa mundo na nag-i-exist. Sobrang dami ng rejection ko sa buhay. Pinipilter ko na lang kung para sa akin ba yung isang bagay. Kung tinatanggap ako. Kung sa akin ma-award yung trabaho. Kung tatanggapin ako ng kliyente. Kung mako-close ko yung deal. Basically, pag may mga opportunity dumating sa akin, ang unang impression ko is, para sa akin to. Kasi napakadalang ko lang makareceive ng opportunity. Sobrang dalang. Kasi nasanay na sa rejection. Pero still, I'm very thankful kay Lord sa mga nagtiwala sa akin. Na despite sa sobrang bata ko, at hindi sure sa kakayanan ko, pumili pa rin magtiwala sa anong kaya kong gawin. At kung ano man ang kaya kong gawin ngayon, hindi sa akin yun. Kay Lord yun. Kain pala tayo. Tumambay ako sa community kanina. At sinare ko yung current ko na problema. Ay, hindi problema. Pagdidesisyon. May mga bagay kasi akong naguguluhan din ako. When it comes, tungkol sa negosyo at sa karir. Sabi nila, bless ko na ito na mga bagay na pinoproblema ko. About na sa business, about na sa career, about na sa buhay itself. Kasi nung ganito daw silang edad, naglalandi pa lang daw sila. At blessed daw ako na naabot kong ganitong knowledge at experience sa buhay. Ako thankful din ako sa kanila kasi marami akong natututunan sa kanila. Pero when you started na mag-take ng responsibility sa mga ginagawa mo sa buhay, na gusto mo may mabago sa buhay mo, sa paligid mo, you do everything eh. Wala kang choice kundi dapat maulit kang masaktan, maulit kang ma-reject, maulit kang ma-hire. Hindi naman always nasa baba ka, minsan nasa taas din. Pero yun ang pinaka-turning point ko nung pagka may isang araw lang na para yung buong katauhan kong mabago yung sitwasyon namin. Yung buong consciousness na dapat mabago talaga yung generation namin. Generation na to. Nag-come up lang siya dito bigla sa akin. Nasa puso ko na lang siya at nasa isip. At naalala ko din habang sinasabi ko tong mga salita ngayon, sinasabi ko tong mga bagay ngayon. Kaya siguro, tinaniman ako ng napakalaking pangarap sa puso at sa isip ko. Kahit na bata pa ako. Dati ko na palang pinagdadasal
nabibigyan ako ng guidance ni Lord sa kung anong mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay ko. If it's not relevant, Lord, sa magiging future ko, mga prayers ko dati, Lord, if it's not relevant sa magiging future ko, please wag mo na akong ipa-experience niyan. But, if kailangan kong maranasan itong mga bagay na to because it's relevant sa kung anong gusto mong maging pagkatao ko in the future, harapin ko yan kasama ka. Napaka-bless ko dahil may Diyos ako. Napakasarap ng may sama peace of mind kapag may Diyos ka. Kasi Diyos lang naman ako nag-open up ng napaka-open pa niya sa buong katauhan ko. Kapag pinagdarasal mo, totoo pala talagang pinapakinggan ka. Di mo lang naman mararamdaman yung pinaka-epekto ng sagot ng mga dalangin mo. Pero one thing for sure, you are heard. Pinapakinggan ka ng Diyos. Parang lasing na ako sa sobrang lutang. Parang lumulutang na yung katawan ko. Wala pa kasing tulog. Pero tapusin ko lang to para makatulog na. There's a season for weep. Iyak. There's a season for joy. There's a season for burden. There's a season for celebrations. Pero sa lahat ng season, kung walang Diyos, ayoko na. Kung di naman kasama yung Diyos, wag na. Nakakatamad kayang isipin kapag hindi kasama ang Diyos sa buhay. Napakahirap mabuhay sa mundo, no? Napakahirap. Sobrang hirap. Bigla-bigla. Hindi, isipin nyo na lang. Ako may Diyos. Christian po ako. Pero out of nowhere, nawawalan ako ng purpose bigla-bigla. Nakakaramdam ako ng napakawala kong kwentang tao. Ewan ko, baka hormonal changes. O diet. Dahil naapektuhan din yun eh. Pero the word of God, it always reminds me na may Diyos na always tayong ani kamutan, nagikapuhay, nagibudlayan, nagipapawlayan kung kamo. Binisaya ko na lang kasi hindi ako marunong mag-Tagalog at English nun. May mga good news na nangyari sa akin lately. Medyo marami-rami. Pero di ko deserve lahat to. Ini-imagine ko palang ulit ngayon. Masasabi ko, totoo ba to? Isa sa mga blessing na nangyari sa akin talaga na may malaking posibilidad na baguhin yung buhay ko. Yung one-click delivery. Hindi ko deserve na ma-acquire ko yung business na yan. Binigay lang na ng Diyos sa akin.
Pero, tatrabuhin natin yan. Palpak-palpak man. Kulang-kulang man. Pero importante, execution. Learning. Improvement. Haba na ng buko. Napasok na sa tenga. Grabe yung gutom ko. Basta. Kung may mga opportunity man o may mga mangyari man sa buhay natin, hindi man tayo sure kung opportunity ba yan o hadlang. Isang tip lang na iiwan ko. Will of God pa rin tayo. Pagdasal mo yan at magbasa ka ng Bible at i-search mo kung will ba yan ni Lord na magiging trabaho mo at yung magiging vision ng company na pinagtatrabahuan mo. Diyan, dali na yan. Good night muna sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye muna.